Anong kailangan mo? Alam mo bang malaking istorbo tong ginagawa mong pagtawag sa akin ngayon? Importante itong tinatawag ko sa'yo at kahapon pa kita kinokontak, ngunit di mo sinasagot? Iritableng singhal ni Ramil sa kausap. Sandaling natigilan mula sa kabilang linya ang kausap ni Ramil. Gaano ka-importante yan? Napabuntong hininga si Ramil bago nagsalita. Mukhang nagdududa na si Asunta. Hinahanap at tinaalam niya ngayon kung sinong babaeng isa sa biyag noon. Kailangan ko nga sigurong patahimikin ang babaeng yon. Muling napabuntong hininga si Ramil at nalungkot. Di niya na matulungan ngayon si Asunta dahil ayaw nitong manahimik. Kapag nangialam pa siya ay silang lahat naman na mapapahamak. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Pagtataray ni Amanda kay Asunta. Nasa sala na sila at naiinis siya dahil hindi na siya binalikan ni Michael. Ngumiti si Asunta at tumapit kay Amanda bago bumulong. Gusto ko lang malaman paano ka nabuntis ni Michael. Nangunot ang noo ni Amanda at nainis lalo. Ano naman pakialam mo kung paano nabuo ang anak namin? Malamang nagtalik kami at, are you sure na si Michael ang nakatalik mo ng gabing yon? Putol ni Asunta sa pagtataray ng babae. Natigilan si Amanda, biglang kinabahan. Sa pananalita ni Asunta, parang may alam to sa katotohanan. Kung ako sa'yo, sabihin mo ng totoo, bago pa nila matuklasan ang katotohanan, pagpapatuloy ni Ani Asunta. Tinulak niya sa kanang balikat si Asunta at tumestan siya mula rito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Nabuo ang batang to dahil nagmamahalan kami ni Michael. Napangisi si Asunta ng mabanaag ang pagkabahala sa mga mata ng babae at di magawang lakasan ng boses sa takot ng ibang makakarinig. Oh really? Pero ikaw ang babaeng nabihag noon, tama ba? Naibato ni Amanda ang una na naroon sa sofa kay Asunta nang lumapit muli ito sa kanyang kinaupuan. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Go away! Anong nangyayari dito? Mabilis na takip ni Amanda ang mga kamay sa tenga na makita si Michael at kasunod nito ang parents. Lumayo ka sa akin. Huwag mo kaming saktan ng anak ko. Natigilan si Asunta dahil sa biglang pag-hysterical ng babae na para bang sinaktan niya. Biglang pumait ang laway niya na makitang niyakap to ni Michael upang pakalmahin. Asunta, what's wrong with you? Alam mong masela ng pagbubuntis ni Amanda at tumaranas ng phobia. Galit na sita ni Michael sa dalaga. Michael, gusto niyang mawala ang anak natin? Nanginginig ang mga kamay na kumakapit sa braso ng binata. What? Bakit naman pagtatangka ni Asuntang buhay ng anak mo? Are you insane? Di makapaniwalang sita ni Daniela sa babaeng alam niya, umaacting lamang. Napamura sa isipan si Michael. Hindi pa tong tamang oras para mabulgar ang lahat at may kailangan pa siyang tuklasin. Mariing pinikit niya ang mga mata at ipinagtanggol si Amanda. Mom, please, huwag yun ang dagdagan ng takot na nadarama ni Amanda. Mabilis pinigilan ni Asunta sa braso ang ginang. Nang tangkang susugurin nito sina Michael. Bigla siyang nakonsensya at nagalit na naman ang ginang dahil sinimulan niya. Pero malakas ang kutob niya ngayon na tamang hinala nila ni Johnny. Kailangan na lang niyang makumpirma kay Michael. Michael, may itatanong lang ako sa kanya at walang masamang ginagawa. Pero dahil ayaw niyang sabihin, ikaw na lang tatanong ko tungkol sa... Hindi niya natapos ang pagsasalita at biglang humiyaw si Amanda. Michael, ang sakit ng tiyan ko! Daing ni Amanda habang sapo ang tiyan. Naudlot ang pag-uusap ni Johnny at Aldrin nang marinig ang sigaw ni Amanda mula sa terrace. Patakbo silang pumasok sa loob at naabutang namumutla si Amanda. Hold on, dadalhin kita sa ospital? Binuhat ni Michael ang dalaga at mabilis lumabas ng bahay. Ano nangyari? Tanong ni Aldrin habang sumusunod sa kaibigan. Just drive. Utos ni Michael sa kaibigan at sa sasakyan nito dinala si Amanda. Parang natuod na si Asunta sa kinatatayuan at kinabahan na baka malaglag ang batang nasa tiyan ng babae dahil sa kanya. Iha, hindi mo kasalanan kaya't huwag kang matakot. Niyakap ni Daniela ang dalaga at ramdam niya na bahala ito. Tita, kailangan kong malaman kung si Michael ba talagang ama ng batang dinadala ng babaeng yon? Ano ang ibig mong sabihin, Iha? Tanong ng ginang at nangunot ang noo. Hindi ko pa po masabi ngayon, tita. Aalis po ako at ingatan ninyo ang sarili mo habang wala ako. Anak, saan ka na naman pupunta? Nag-aalalang pigil ni Mikay sa anak at hapon na. Ma, huwag po kayo mag-alala sa akin at kaya kong aking sarili. Huwag po muna kayong umuwi ng probinsya at samahan lang dito si Tita Daniela. Napatango si Mikay. Kahit di gaanong naintindihan ng anak.
Huwag po kayo mag-alala at hindi ko pababayaan si Asunta. Ngumiti si Mikay kay Johnry at nagpasalamat. Kahit papano napanatag ang loob niya at may kasamang lalaki anak at mapagkakatiwalaan, aalis na po kami. Paalam ni Asunta sa dalawang ginang bago nagmamadali na umalis. Lumabas ng bahay. Mahigpit na hinawakan ni Daniela ang palad ng kaibigan. Wala ang asawa niya at umalis kanina after lunch dahil may meeting sa kumpanya ngayong hapon. Ako na magmamaneho. Inilahad ni Johnny ang palad sa harapan ng kaibigan nang tumapat na sila sa motorcycle nito. Shit! Hindi ko nabawi kanina ang susi kay Michael. Ines na napamura si Asunta. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Johnny saka ginala ang tingin sa paligid. That jerk. Hindi lang tanga sa babae. Nagdedesisyon pa sa buhay ng iba? Napangisi si Johnny. Buti naman at alam mong tanga siya, kaya't dapat lang patayin mo na rin ang damdamin para sa gagong yon. Sinamaan ni Asunta ng tingin ang kaibigan bago tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Iniram niya ang susi ng kotse ni Michael. Dadalhin niya yun sa ospital at kukunin ang susi ng motorcycle niya. Ang cool naman ang sasakyan ng mahal mo. Sumipol si Johnny nang makaupo na sa front seat at ayaw pumayag ng dalaga na siya ang magmaneho ng sasakyan. Isuot mo ng seatbelt mo. Napamura si Johnny nang bigla na lang patakbuhin ng dalaga ang sasakyan kahit hindi pa siya nakakapagsuot ng seatbelt. Kaskasera talaga tong kaibigan niya kapag nagmamaneho, pero maingat naman. Isa sa skills kasi nito at bilis sa pakikipaghabulan sa mga kriminal kung kinakailangan gamit ang sasakyan. Sa ospital, sandaling iniwan ni Michael ang dalaga at natutulog na. Naabutan niya si Aldrin na nasa labas. Salamat sa pagdala sa amin dito sa ospital. Walang anuman, kamusta na siya? Anong sabi ng doktor sa bata? Maayos na ang kalagayan nila dala marahil ng stress kaya't sumasakit ang tiyan niya. Tinapik ni Aldrin sa balikat ang kaibigan. Pakatatag ka para sa anak mo? Naikayom ni Michael ang palad pagkabanggit sa bata. Mag-usap kayo na maayos ni Asunta at mukha mga epektado siya dito. Nanatiling tahimik lang si Michael habang matamang pinagmamasdan ang kaibigan. Ang dami ko nang iniisip na problema. Kailangan ko ring gampanan ang trabaho ko sa kumpanya ni Daddy. Unahin mo muna ang dapat unahin katulad ng sayong mag-ina. Naroon naman si Daddy na maaasahan sa pamamahala ng kumpanya. Gusto ko na ring pagpahingahin si Daddy at kailangan ng ina ko na lagi siyang kasama dahil sa sakit. Sandaling natahimik si Aldrin bago tumango-tango. Magsasalita pa sana siya nang makita ang papalapit na si Asunta. Bakit ka sumunod dito? Naitanong ni Michael sa dalaga. Huli na, para bawiin ng sinabi at kita niyang pagdaan ng kirot na nadarama sa mga mata nito. Pare, di naman ginusto ni Asunta ang mangyari at okay na mag-ina mo. Pagitna ni Aldrin sa kaibigan. Hayaan mo siya kung anong iisipin niya. Narito ako hindi para manggulo. Tinaas niya ang kamay na may hawak na susi. Nasa parking area ang kotse mo. Akin ang susi ng sasakyan ko. Naikuyom ni Michael ang palad at ang lamig ng pakikitungo sa kanya ng dalaga. Kailangan ko nang umalis kaya't akin ang susi ko. No, hindi ligtas ang pagmamaneho ng ganong sasakyan. Mariing naglapat ang labi ni Asunta at nakipagsukatan ng tingin sa binata. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung aling sasakyan ang gagamitin ko. Now give me the key. Pare ang mabuti pa ibigay mo na sa kanya at baka magising pa si Amanda. Hindi maganda sa kanyang makita si Asunta. Sinamaan ng tingin ni Michael ang kaibigan at hindi ito nakatutulong upang pakalmahin si Asunta. Galit na tinulak ni Asunta ang binata at napasandal pa ito sa dingding. Kinuha niyang pagkakataon yun at mabilis dinukot sa bulsa ng binata ang susi. Sa bilis kumilos ang dalaga, hindi niya napigilan ang kamay nito. Nakuha nito ng walang kahirap-hirap ang susi. Umangat ang isang sulok ng labi ni Asunta at pait siya na ibinalik kay Michael ang susi ng kotse nito. Mag-ingat ka nga pala at maraming manlilinlang ang nasa paligid mo. Pagkasabi nun agad siyang tumalikod. Manghang sumunod ang tingin ni Aldrin sa dalaga bago bumaling sa kaibigan. Anong ibig niyang sabihin? Huwag mo na lang intindihan ang sinabi niya. Malamig na tugon ni Michael. Sa tingin ko, mahal ka pa rin niya at malaki ang galit niya kay Amanda, kaya nagawa niya to. Gusto ko si Asunta pero sa ikinikilos niya ngayon, ingatan mong iyong mag-ina kung ayaw mong mawala ang una mong anak. Salamat sa concern.
Baka may iba ka pang gagawin, maaari mo na akong iwan. Napakamot si Aldrin sa ulo bago nagsalita. Buti na paalala mo. May importanteng bagay nga pala akong kailangan gawin. Muling nagpasalamat si Michael sa kaibigan at inatid to ng tanaw hanggang sa hindi na to makita. Agad niyang dinukot ang cellphone at tinawagan sa Jerome. Sa tingin ko may alam na si Asunta. Kaya pala may napansin akong sasakyan na umaaligid sa inuukupan niyang bahay. Napatayo ng tuwid si Michael at biglang kinabahan. Are you sure? Yes, actually. Tinawag din ng tao ko kahapon na nakita niya rin ang sasakyan yon nakatigil malapit sa bahay ni Asunta. Good thing wala doon ang dalaga. Napabuga ng hangin sa bibig si Michael at biglang nabahala para sa kaligtasan ni Asunta. Alam niya kaya nitong ipagtanggol ang sarili kaysa kanya. Pero nag-aalala pa rin siya, lalo na't hindi pa niya kilala talaga ang taong may gustong ipapatay siya. Mukha namang di siya pababayaan ng bago niyang mahal. Biglang umasim ang aura ng mukha ni Michael nang marinig ang sunod na sinabi ni Jerome. Kung wala ka ng magandang sasabihin, ibaba mo ng tawag. Napakamot si Jerome sa kanyang ulo at napatingin sa screen ng cellphone. Wala nang kausap at di niya alam kung ano ang kinagagalit nito. Wala siyang matandaang mali sa sinabi niya. Nagkibit balikat siya at hinarap na lang muli ang trabaho. Nagmamadaling lumapit si Asunta sa sasakyan ni John Ray nang pumarada to sa harap ng ospital. Kanina dumaan sila sa apartment niya kung saan naiwan ang sasakyan ng kaibigan bago pumunta sa kinaroroonan niya ngayon. Tumawag ang taong inutusan ko at mauna na ako sa location. Imporma ni John Ray sa kaibigan. Sasabay na ako at mamaya ako na kukunin ang motorcycle ko. Okay, pero ako ang magmamaneho, ani John Ray. Fine, bilisan mo lang pagmamaneho. Hindi na sumagot sa John Ray at agad pinatakbo ang sasakyan pagkaupo pa lamang ng kaibigan. Mabilis siyang magpatakbo ng sasakyan pero iba pa rin ang kaibigan. Daig pa nito ang sumasali sa kalera. Bakit dito? Nagtatakang tanong ni Asunta ng kung saan sila tumigil. Dito ang location na binigay ng tao ko na sumusunod kay Ramil. Sumilip sa bintana si John Ray at tumingin sa paligid na naturang malaki at mataas na building. Nangunot ang noo ni Asunta at tumingin sa labas ng bintana. Naroon sila ngayon sa kumpanya ni na Michael. Ang hindi niya maintindihan bakit naririto si Ramil at sinong pinuntahan doon. Ayon sa tao, hindi rin nagtatagal dito si Ramil at kaagad ding umalis. Siguradong isa sa kasabot na narito sa kumpanya nila Michael. Tumiim ang tingin ni Asunta sa building. O hindi ko alam na pag-aari pala ng pamilya nila Michael ang kumpanyang ito. Ang naibulalas ni John Ray habang namamanghang nakatingin sa unahan ng sasakyan. Dito ka lang at bababa ako? Wait! Pigil ni John Ray sa pagbukas ng kaibigan sa motorcycle. Mabuti na lang tinted ang salamin ng sasakyan niya kaya hindi sila nakikita ng tao sa labas. Nagtatanong ang tinging pinukol ni Asunta sa kaibigan habang nanatili ang kamay na nakahawak sa handle ng pinto. Matyagan muna natin ang sasakyan yan. Inginuso naman ni John Ray ang isang kotse. Sinundan niya ng tingin ang tinuro ng nguso ng kaibigan. Napansin niya na kanina ang sasakyan yon at walang kahina-hinala naman sa sasakyan dahil sadyang may na-park na sasakyan sa tabi ng kalsada at may iba pang gusali. Nilabas si Johnny ang cellphone at ipinakita sa kaibigan ang larawang nasend kanina ng kanyang tao. Yon ang kotseng nakasama sa larawan kanina at mukhang may kausap na tao sa loob si Ramil. Inagaw ni Asunta ang cellphone ng kaibigan. Pinakatitigan ng nasa larawan bago sinulapan ang nakahimpil na sasakyan na nasa kabilang kalsada. Tama nga ang kaibigan. At pinakatitigan ng nasa larawan. Iyon ang sasakyan na nakuhanan ng larawan. Nakaalis na si Ramil pero naroon pa ang sasakyan. Baka isa siya sa sagot upang maresolba ang kaso, kaya kailangan natin malaman kung sino ang sakay niyan. Tumango naman si Asunta bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Nanatili lang sila sa sasakyan at hinihintay kung sino ang lalabas o sasakay sa naturang kotse. Napatingin si Asunta sa gate ng kumpanya ni na Michael na makita ang paglabas ng isang sasakyan at nakilala nila iyon. Pagtingin niya sa sasakyang minamanmanan nila ay nangunot ang noon niya nang makitang umandar din yon.
Buong akala nila walang tao sa loob at hinintay nila kung sinong sasakay doon. Mabilis ding pinandar ni Johnny ang sariling kotse at sinundan ang sasakyan na kanina pa nila minamatsagan. Johnny, sa tingin ko, si Tito Marvin ang sinusundan niya. Kinakabahang ani Asunta. Tawagan mong Tito Marvin mo at palikuin sa ibang daan. Tingnan natin kung susunod pa rin siya. Utos ni Joseph habang di hinihiwalay ang tingin sa unahan ng sasakyan. Agad sinunod ni Asunta ang utos si Johnny. Good thing nasagot agad ng ama ni Michael ang tawag niya. Iha, may kailangan ka? Tanong ni Marvin habang nagmamaneho. Naka-loudspeaker ang cellphone niya at connect sa kanyang sasakyan. Hello, Tito. Maari po ba kayong dumaan dito sa coffee shop? Pagsasinungaling ni Asunta at ayaw niyang mabahalang Ginoo, lalo na't hindi pa naman sila sigurado. Napatingin si Marvin sa daanan at malapit na siya sa crossroad. Alam niya ang lugar na binanggit ni Asunta at maaga pa naman para umuwi kaya't pinagbigyan niya ang dalaga. Sumunod siya. Ani Johnny at mabilis din kumambyo palikod upang makasunod sa sasakyan. Mabilis na inihanda ni Asunta ang baril at binuksan ang pintuan upang kapag may ginawa ang sakay ng sinusundan nila ay maunahan niya ito. Hold on! Ani Johnny at sinipat ang plaka ng sasakyan, ngunit hindi yun tama kaya't lumakas ang kutob niya. Muli, tinawagan ni Asunta ang Ginoo. Tito, pasensya na, pero sa inyo na pala ako dediretso. Nangunot ang noo ni Marvin sa biglang pagbabago ng isip ng dalaga. Binagalan niya ang patakbo ng sasakyan at hinanap ang tamang daan pa uwi. Alright, mag-ingat ka. At ihintay na lang kita sa bahay. Ikaw din po, Tito. Lumiko na po kayo sa next kanto at bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Nagtataka man sinunod ni Barfield ang dalaga dahil sadyang doon siya liliko sa kantong yon. Ang pinagtataka niya kung paano nalaman ng dalaga ang daang tinatahak ngayon. Napatingin siya sa side mirror at napansin muli ang sasakyang sumusunod. Mabilis niyang inapakan ng silinyador upang mabilis ang takbo ng sasakyan. Shit! Napamura si Johnny na makitang pagbukas ng bintana ng sinusundan na sasakyan at lumabas ang siko ng tao. Huwag kang magpapaputok. Utos niya sa dalaga dahil maraming sibilyan sa tabing kalsada. Napahigpit ang hawak ni Asunta sa baril at hindi na ituloy ang balak na paglabas ng baril sa nakabukas sa pintuan. Mabilis din ang kaibigan at mang makita na hawak na bar sinusundan na nakatutok na sa sasakyan ng Tito Marvin niya, binangga nito ang likuran ng kotse. Halatang nagulat ang sinusundan nila at hindi na ituloy ang tangkang pagbaril sa sasakyan ng Tito Marvin niya. Ngunit biglang lumabas muli ang kamay sa bintana at may hawak ng baril. Sa kanila na yon nakatutok. Shit! Mabilis kinabig naman ni Johnny ang sasakyan upang iwasan ang bala ng baril. Dumaplis yon at natamaan ang side mirror niya. Inis na inapakan niyang muli ang silinyador ng sasakyan at binangga ang hulihan nito. Gulat na napalingon si Marvin nang makarinig ng putok ng baril. Mabilis siyang tumigil at kitang-kita niya ang dalawang sasakyan na parehong nakasunod sa kanya kanina. Ang mga tao sa paligid ay natakot at nagsitago na. Di na siya napansin ng sumusunod kanina at nilampasan siya upang takasan na nakasunod dito ang sasakyan. Bigla siyang kinabahan na makita. Pinapaputukan muli ng nasa unahan ang nasa huling sasakyan at kumewang ang takbo noon. Mabilis na nakalayo ang nasa unahan pero sumunod pa rin ang ikalawa. Shit! Ayos ka lang? Tanong ni Johnny sa kaibigan nang makitang hawak nito ang noo. Oo, wag mong hahayaang mawala sila sa paningin mo. Pumipikit na utos niya sa binata. Dahil sa biglang kambyo kanina ng kaibigan, naalog siya sa kinaupuan at naumpog sa dashboard. Sa lakas noon nakaramdam siya ng hilo. It's okay, trabaho natin to. Putol niya sa pagsasalita ng kaibigan. Muling napamara si Johnny na makita sa unahan na kulay orange ng traffic light. Nagawang makalampas ng kotseng sinusundan nila bago pa mag-change color ang traffic light into red. Napabuntong hininga si Asunta at nakalayo na ang sasakyang hinahabol nila. Ang mabuti pa bumalik na muna tayo sa headquarters at... No, hindi dapat malaman na nakatataas ang tungkol dito at tiyak mapapagalitan ka or tayong dalawa. Ihatid mo muna ako sa apartment ko at kailangan kong gamutin itong bukol sa noo ko. Pumalatak sa Johnny na makitang bumukol na nga ang noo ng kaibigan. Kulang pa yata yung bukol mo at walang partner.
Natawa siya sa biro ng kaibigan. Alam niya nagmukha siyang may isang sungay na tumutubo sa noon niya ngayon. Alright, ihahatid na kita ngayon din. Nagpasalamat siya sa kaibigan. Totoong nahilo siya dahil sa pagkakampog ng noon niya kaya nanatili muna siyang nakapikit. Nang di na matanaw ni Marvin ang dalawang sasakyan, muli niya nang pinaandar ang sasakyan at tinawagan si Asunta. Lalo siyang kinabahan nang walang sumasagot sa tawag niya. Ang anak na lang tinawagan niya at baka kasama nito ang dalaga. Babe, kailan ako lalabas dito? Malambing na tanong ni Amanda sa binata. Pinapaayos ko na kay Kara ang bill mo at lalabas na rin tayo ngayon. Napangiti si Amanda sa binata. Mabuti na lang strong ang anak natin. Ani niya habang hinahaplos ang plat pang tiyan. Mabilis nag-iwas ng tingin si Michael sa dalaga. Mula ngayon hindi ka muna maaaring pumunta sa bahay. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Amanda. Why? Hindi mo ba gustong mapalapit ako sa parents mo? Huwag natin ipilit sa ngayon at parehong masera ng kalagayan ninyo. Naiiyak na nagyoko ng ulo si Amanda. Hindi siya pabor na iiwas siya sa ginang. Plano pa naman niyang galitin to ng husto. Kailangan niyang mag-isip na ibang paraan upang maisiksik ang sarili sa pamilya ng binata. Bubuka na sana ang bibig niya nang tumunog ang cellphone nito. Mabilis sinagot ni Michael ang tawag na makita ang pangalan ng ama. Michael, kasama mo ba si Asunta? Tanong agad ni Marvin sa anak. May problema po ba sa kanya, Dad? Nababahala niya ring tanong sa ama sabay tayo. Nagtatakang napatingin si Amanda sa binata at baka sa bukas nito ang labis sa pag-aalala kung sino man ang taong yon. Alamin mo kung nasan siya ngayon at nag-aalala ko ng gusto sa kanya. Kanina lamang kausap ko siya. Calm down, Dad. Ipapahanap ko siya ngayon din pero sabihin niyo sa akin kung bakit. Napasimangot si Amanda habang nakatingin sa binata. Mukhang nalimutan na nitong kasama siya. Pinapakalma nitong ama pero ito naman hindi kumakalma at panay ang lakad. Siya ang nahihilong tumingin dito. Dumoble ang kabog ng dibdib ni Michael nang marinig ang kwento ng ama. Walang alam ang pamilya niya sa tuloy na trabaho ng dalaga. Sa kwento ng ama, malakas ang kutob niya na si Asunta ang sakay ng kotseng binabaril. Umuwi na po kayo at ako nang bahalang maghanap kay Asunta. Huwag niyo rin pong banggitin kina Mommy ang tungkol dito. Pinigilan ni Kristen na magalit ng husto nang marinig ang pangalan ng babaeng binanggit ng binata. Kaya pala mukhang pusang 5 pa anak ang kilos ni Michael. Balak pa siyang iwan ng walang paalam kaya pinigilan niya. Babe, saan ka pupunta? Naudlot ang paglabas ni Michael sa nakabukas sa pinto at nilingon si Amanda. Si Karang bahala muna sa'yo at may importante akong aasikasuhin. Mas importante pa sa akin ang babaeng dahilan ng pagka-confine ko dito ngayon. Masama ang loob na sumbat niya sa binata. Not now, Amanda. Mukhang hindi na natutuwang turan ni Michael. Umiyak si Amanda at nagwala. Ibinato niya ang una sa sahig. No, sa kinikilos mo ngayon, parang mas mahalaga pa ang babaeng yon kaysa maging anak mo. Naikuyom ni Michael ang kamoo sa mga kamay at masama ang tingin na ipinukol sa dalaga. Sir Michael, kung ano man po ang mangyayari sa inyo'y mabuting wag muna kayong umalis at ayusin ang gusot sa pagitan ninyo ni Miss Amanda. Pagitna ni Kara nang maabutang nagkakasagutan ng dalawa. Madilim ang aura ng mukha ni Michael nang humarap kay Kim. Kailangan ko nang umalis at ikaw nang bahala sa kanya. Humiyaw si Amanda habang sapo ang tiyan bago pa makaalis si Michael. Ang baby ko! Ang sakit ng tiyan ko! Nataranta si Kara at hindi alam kung alin ang uunahin. Napahawak siya sa kamay ni Michael dahil hindi nito nililingon ang nobya. Sir, sumasakit po ang tiyan ni Miss Amanda. Tawagin mo ang doktor. Napabitaw si Kara sa braso ng binata at para siyang natuod sa kinatatayuan. Hindi makapaniwalang napasuyod ang taga ng binata na naglalakad na papalayo. Parang baliwala lang dito na maaaring mawala ang ipinagbubuntis ni Amanda. Pagtingin niya sa babae, totoong umiiyak na to dahil sa galit at nasaktan din. Tatawag pa ba ako ng doktor? Patanong niyang turan habang lumalapit kay Amanda. Shut up! Inis na bulyaw ni Amanda sa babae at naibato ang isa pang unan sa sahig. Pumalatak si Kara at pinulot ang una sa sahig. Tama na, at baka totoong sumakit yung tiyan mo pa. Matalim ang tingin na ipinukol ni Amanda. Kay Kara
Habang bumalik sa pagkakahiga sa kama, sabihin mo sa doktor masama ang pakiramdam ko at bukas na ako pauwiin? Napairap si Kara sa isipan. Kung hindi lang tawag ng trabaho na supalpal na niya ito. Overacting na kaya siguro na halata ni Michael na nag-iinarte lamang ito. Ano ang gagawin ni Asunta upang mapatunayan na masamang hinala niya kay Amanda at sa ama ng pinagbubuntis nito? Ano nga kaya ang itinatago ni Amanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.